Tinatawag akong Diyos ng sangkatauhan. Dahil lang nakakakonekta ang computer ko sa isang two-dimensional na mundo. Kaya kung ipagkaloob sa kanila ang mga gamit mula sa totoong mundo. At ang kutsilyong basta ko lang ipinagkaloob, ay naging sagradong sandata pa pala nila. Pero ang mga alay ng maliliit na tao para sa akin ay nakakapasok pala sa totoong mundo. Pero ang hindi ko inaasahan ay, ang kauna-unahan nilang alay, ay halos ikamati ko sa gulat. Nang iklik ko ang larong Pixel God, bigla na lang may isang boses na umalingaw-ngaw sa isipan ko. Sa araw na ito, sa wakas ay muling tinanggap ng mundo ang dakilang Diyos. Ang inyong pagdating ay muling nagbigay kahulugan sa mundo. Nang matauhan ako, nagsimulang magbago ang eksena sa computer. Isang malawak at lunti ang kapatagan ang lumitaw sa screen. Napapalibutan ng kagubatan at mga ilog. At sa gitna nito ay isang templong may puting simboryo. Kasunod nito, muling narinig ang boses na iyon. Ito ang inyong templo. Pangalanan po ninyo ang templo. Ako si Lin Yao. Kung ganun, templo ni Yao na lang. Sa sandaling iyon, may lumitaw na dalawang maliliit na tao sa isang sulok na walang pang-itaas at nakayapak. Naglakad sila papalapit, naglakad-lakad sila sa paligid ng templo. Isang exclamation point ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ng isa sa kanila. Napakagandang bahay, siguradong isang Diyos ang gumawa nito. Itinaas naman ng isa pang maliit na tao ang kanyang mga kamay. Ito ay isang revelasyon mula sa Diyos. Isang mapalad na lugar, kailangan nating magdala ng mas marami pang tao para manirahan dito. Ang lupang ipinangako ng Diyos. Parehong may lumitaw na smiley face sa ibabaw ng ulo nila. At tumakbo sila palabas ng screen. Ilang segundo lang ang lumipas. At bumalik sila kasama ang 5 pang maliliit na tao. Nagsimulang sumamba ang 7 maliliit na tao sa paligid ng templo. Sa tabi ng templo, nagtayo sila ng isang maliit na bahay kubo. At naglipat pa sila ng ilang halaman mula sa labas ng screen. May mga taong lumitaw mula sa mga palumpong ng berry. Nagsimula silang manirahan sa tabi ng templo. May lumabas na mensahe sa screen. Nakuha mo na ang mga unang mananampalataya sa mundong ito. Ang lakas ng pananampalataya ang paraan mo para magpakita ng mga himala. Mangolekta ka pa ng mas maraming pananampalataya. Sa kanang itaas, may lumitaw na maliit na icon ng tao. Ito ang kumakatawan sa populasyon. Sa tabi nito, mayroon ding icon ng isang palasyo. Ang icon na ito ang kumakatawan sa pananampalataya. Ang bilang ng populasyon at pananampalataya ay parehong 7. Bawat mananampalataya ay nagbibigay lamang ng 1 puntos ng pananampalataya. Klinik ko ang icon ng pananampalataya. May lumitaw na isang nakakandadong bola ng liwanag. Sa itong himala, kailangan ng sapat na puntos ng pananampalataya para ma-unlock ito. Ang pinakapangunahin sa lahat ay ang pagpapaulan. Mayroon ding mas marami at mas makapangyarihang mga himala. Ikinulong ng Diyos ng kalaliman ng isang dragon ng apoy. At ginawa niya itong isang kamanghamanghang istruktura na kayang magbuga ng malalakas at nag-aapoy na malalaking bato. Habang tinitingnan ko ang mga himalang ito, napaisip din ako. Ibig sabihin, kailangan ng 10 mananampalataya para makagawa ng isang pangunahing himala. Ang pagpaparami ng populasyon ang naging pangunahing problema. Hindi tulad ng ibang mga simulation game. Sa God Simulator, hindi ka direktang makakagawa ng mga bahay o makakapagparami ng mga residente. Kailangan mo lang maghintay na kusang dumami o magtipon ang maliliit na taong pixel. Pinanood ko ang maliliit na taong pixel habang nagtatanim sila. Tapos napansin ko, nakakaiba ang kinikilos ng mga tao sa paligid ng templo. May lumitaw na malungkot na ekspresyon sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Isa-isa silang pumalibot sa templo para magdasal. Oh, dakilang Diyos, isinasamo po namin ang inyong pagpapakita. Pagpalain niyo po kami, dakilang Diyos. Naakala ng tribo sa kagubatan na isang demonyo ang aming sinasamba. Gusto nilang wasakin ang aming templo. Pakiusap po, magpakita kayo ng isang himala. Agad kong naintindihan. Ito na ang unang krisis ng aking mga maliliit na tao. Pero 7 lang ang puntos ng pananampalataya ko. Kahit ang magpaulan ay hindi ko magawa. Nagpatuloy ako sa pag-alam sa laro. Sa huli, pinindot ng mouse ang templo at lumitaw ang isang bagong interface. Sa pinakagitna nito ay may isang batong siga. Sa harap ng siga, mayroong isang kulay abong estatwa na hugis tao. Malabo ang mukha nito. Hindi matukoy kung lalaki o babae. Tila ito ang imahe ng Diyos na genuine-guni ng mga pixel na tao. Sa harap ng estatwa ay may isang mahabang mesa. Sa ibabaw ng mesa ay may 2 lagayan. Ang malaki sa kaliwa ay may markang, alay. Ang maliit sa kanan ay may nakasulat na, biyaya. Sa ngayon, pareho itong walang laman. Madaling intindihin kung ano ang alay. Pero ang biyaya, marahil ito ang kapangyarihan o mga kagamitan na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Ito na kaya ang himalang hinihiling nila. Ngunit sa mga sandaling iyon, may napansin akong isang kakaibang bagay. Bakit parang pamilyar ang mahabang mesang iyon? Teka,
Hindi, ang mesang iyon ay kamukhang kamukha ng computer desk ko. Ang hugis ng lagayan para sa alay ay eksaktong parihaba ng isang keyboard. Ang lagayan naman para sa biyaya ay hugis itlog. Para kaya ito sa mouse? At nang tingnan kong mabuti, ang sinasambang estatwa hindi ba't ako iyon? Nagulat ako sa naisip kong iyon. Kasunod nito, isang mapangahas na ideya ang pumasok sa isip ko. Dahan-dahan, kung inilagay ang isang butil ng bawang mula sa mesa papunta sa ibabaw ng mouse. Pinanood ko ito, puno ng pananabik. Pagkalipas ng 2 segundo, gumulong ang bawang mula sa mouse. Nagkataon lang pala, sabi ko sa sarili ko na may halong pagtawa. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang bawang na gumulong ay bigla na lang naglaho. Agad akong napatingin sa screen. Sa lagayan ng biyaya sa templo, may lumitaw na isang pixel icon ng bawang. Pinindot ko ang icon. Mayroon ding isang linya ng text. Biyaya ng Diyos. Isang espesyal na pampalasa. Isa ring halamang gamot. Nais mo bang ipagkaloob ang bawang sa iyong mga tagasunod? Nang inag ang buong katawan ko. Una, tumakbo muna ako ng isang ikot sa loob ng inuupahan kong apartment. Tapos ay naghilamos ako ng malamig na tubig. Nang mahimasmasan ako, bumalik ulit ako sa harap ng computer. Sa screen, sa loob ng offering slot, talagang bawang nga ang nandoon. Ibig sabihin, ang bawang na hawak ko ay talagang naipadala sa templo sa pamamagitan ng posisyon ng mouse. Kahit na hindi ko alam kung ano ba talaga ang larong ito. At kung bakit kaya nitong i-break ang fourth wall. Pero gusto kong makita ang interaksyon sa pagitan ng totoong mundo at ng mundo sa laro. Kung ano ang magiging resulta. Kaya, pinindot ko ang subukan. Ang maliliit na tao na sumasamba sa labas ng templo ay sunod-sunod na nagkaroon ng exclamation point sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Nagmilagro ang Diyos. Nagbaba ng himala ang Diyos. Oh, dakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya. Ang bawang na ipinagkaloob ng Diyos ng bawang. Pagkatapos lumuhad at magdasal, nagtakbuhan ng maliliit na tao para ipamalita ito. Ang mga emoji sa ibabaw ng kanilang mga ulo ay naging mga smiley face. Naging abala silang lahat, nagtulungan silang magbungkal ng isang sakahan. Sa sakahan, tumubo ang maliliit na usbong. Na unti-unting naging mga lunti ang punla. May lumabas ding mensahe sa screen. Ang iyong biyaya ay nagturo sa iyong mga tagasunod kung paano magtanim at gumamit ng bawang. Tumaas ang pananampalataya. Ang faith value sa kanang itaas ay tumalon mula 7 hanggang 22. Mukhang mabilis makakuha ng faith sa pamamagitan ng pagbibigay ng biyaya. Pagkatapos, nakakita ako ng lapis sa mesa. Inisip ko na malaki ang maitutulong ng mga kagamitan sa isang sibilisasyon ng tribo. Pero nang buksan ko ang page, andoon pa rin ang bawang sa offering slot. Nang pinindot ko ito, lumabas ang isang prompt. Ang bawang ay kasalukuyang nagiging bahagi ng mundo. Maghintay lang po, kaya hinayaan ko na lang muna. Kakasimula ko pa lang sa larong ito. Marami pa akong inaalam na mechanics. Pagkalipas ng halos kalahating oras, may isang grupo ng maliliit na tao na tumakbo papasok sa screen. Lahat sila ay nakasuot ng leather vest. Ang leader ay nakasuot ng helmet na may sungay ng baka. May hawak na sibat na gawa sa kahoy. May hawak silang mga sulog. At pinalibutan ng templo. Dapat wasakin ang kubo ng demonyo. Kayong mga alagad ng demonyo. Sunugin, sunugin, sunugin. Yan ang sinabi ng maliliit na tao sa paligid ng templo. Naniniwala ang tribo sa gubat na isang demonyo ang nakadambana sa templo. Naglitawan ang mga tandang pananong sa itaas ng ulo ng 7 tagasunod ng templo. Palasyo ito ng isang Diyos. Ito ang templo ni Yao. Nagbaba ang Diyos ng isang himala, ang himalang bawang. Pero hindi nakinig sa paliwanag ang tribo ng gubat at nagsisigaw na sunugin ito. Pinindot ko ang opsyon para sa mga himala. Itinapat ko ang mouse sa unang item, ang pag-ulan. Kung magpapaulan ako, ayon sa pag-unawa ng mga primitibong taong ito, malamang iisipin nilang galit ang Diyos. Pero teka, naisip ko, hindi, kung kikilos na rin lang ako, dapat yung malakasan na. Tumingin ako sa mga kasunod sa listahan. Ang mga himala ay nakabase sa faith na kailangan, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Ang pagkakasunod-sunod ay, pag-ulan 10, kidlat 20, nagbabagang araw 25, bagyo 30, lindol 40. Sa ngayon, mayroon lang akong 22 puntos ng faith, kaya pinili ko ang kidlat. Ikaw na nga, pinindot ko ang kidlat. Ang cursor ng mouse ay naging isang lugar na maaaring piliin. At isang icon para sa saklaw na pwedeng i-drag. Pinaliit ko ang saklaw, at itinutok ito sa ulo ng leader ng tribo sa gubat. Sabi nga nila, ang unang umaangat ang siyang unang tinatamaan. Kung gaano kalaki ang kapangyarihan, ganoon din kalaki ang responsibilidad. Heto ang para sa'yo, kidlat mula sa langit, sa isang marahang pagpindot ng mouse. Isang kidlat ang bumagsak mula sa langit ng Pixel World. Direktang tumama sa taong may helmet na may sungay ng baka. Siya at ang 2 tao sa paligid niya.
ay sabay-sabay na naging abo. Naglitawan ang mga tandang pananong sa ibabaw ng ulo ng mga natirang miyembro ng tribo. Nagkanya-kanya sila ng takbo palayo. Tanging ang 7 tagasunod lang ng templo ang naiwan. Lumitaw ang galit na emoticon sa ibabaw ng kanilang ulo. Ito ang parusa ng langit. Ginalit ninyo ang Diyos. Iyan ang sinasapit ng mga lumalapastangan. Tuwang-tuwa ako sa nakikita ko. Ang sarap sa pakiramdam na sinasamba ka bilang isang Diyos. Nag-relax ako. Medyo sumasakit ang batok ko. Kaunti lang ang controls ng larong ito. Pero may kakaiba itong hatak na nakaka-addict. Hindi ko na malayan, 12:30 na pala akong naglalaro. Kahit medyo ayaw ko pang tumigil. Pinatay ko pa rin ang computer. Nagugas ako at nahiga na sa kama. Kasi may pasok pa ako bukas. Habang nakahiga sa kama, inaantok kong pinag-iisipan. Kung kaya kong gumawa ng mga kalamidad. At patuloy na makapagbigay ng mga bagay mula sa totoong mundo. Sa mga tao sa mundo ng laro. Kung gayon, sa mata ng mga pixel na tao. Talagang wala akong pinagkaiba sa isang Diyos. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, hindi na ako makapaghintay na buksan ang God Simulator. Pinindot ko ang continue game. Muling lumitaw ang pamilyar na pixel graphics. Nakahinga ako ng maluwag, buti na lang at hindi nasira ang save file ko. Pero nagulat ako sa eksena sa screen. Sa tabi ng templo, mayroon na ngayong 5 kubo. Bawat bahay ay may isang plot ng sakahan sa harap. Ang tanim ay bawang. Sa kanang itaas, ang populasyon ay naging 30 mula sa 7. Faith points, 25. Kinwenta ko. Kahapon, gumamit ako ng isang kidlat. Kaya 2 faith points na lang dapat ang natira. Ngayon, naging 25 na. Sa kabuuan, tumaas ito ng 23 puntos. Ang populasyon ay tumaas din ng 23 katao. Pinapatunayan nito na tama ang hinala ko. Sa mga normal na sitwasyon, bawat isang bagong tao ay nagbibigay ng isang faith point. At ang mas mahalaga, ang larong ito, kahit hindi bukas sa computer, ay patuloy pa ring tumatakbo. May lumabas na abiso sa screen. Sapat na ang iyong mga tagasunod para makabuo ng isang tribo. Pangalanan mo ito, basta ko na lang Tiny Pay ang salitang bawang. Ayon sa simpleng paraan ng pagpapangalan noong sinaunang panahon. Ang pangunahing produkto ng mga mananampalatayang ito ay ang bawang na ipinagkaloob ko. Kaya makatwiran lang na tawagin silang tribo ng bawang. Ang iyong mga himala at biyaya, ang naging dahilan para formal na maitatag ang tribo ng bawang. Nalaman ng mas maraming tao mula sa malalayong lugar ang tungkol sa Templo ni Yao. Itinoon ko ang aking atensyon sa mga bagong dating. Ang 23 bagong sali na maliliit na pixel na tao, ay pawang nakasuot ng leather vest, na iba sa naunang 7 lokal na nakayapak at walang pang itaas. Magkaiba talaga, sila ang mga tao mula sa tribo ng gubat. Isang bahagi sa kanila, ang mga maliliit na pixel na tao mula sa tribo ng gubat ay sumali sa panig ng templo. At dito na nanirahan. Agad na nagkabisa ang taktika ng kidlat kagabi. Kahit pa dahil sa takot o sa pagsamba, ang sigurado ay naakit talaga sila. Ngayong dumami na ang populasyon, nagkaroon na ng simpleng paghahati ng gawain. Ang mga taga-tribo ay hindi na lang limitado sa pagtatanim ng bawang at pag-aalaga ng mga berry. May 2 na nagsimulang manggaso sa gubat, at may isa pa na sumusubok manghuli ng isda sa ilog gamit lang ang kamay. Sa pangkalahatan, ang tribo ng bawang ay nasa yugto pa rin ng primitibong lipunan. Lahat ng miyembro ay nagsisikap para sa pagkain. Binuksan ko ang interface ng templo. Nasa lalagyan ng biyaya pa rin ang bawang. Mukhang matagal ang cooldown. Kung alam ko lang sana, na pwede palang maglagay ng mga bagay mula sa totoong mundo papunta sa Pixel World. Sana trigo na lang ang pinili ko. Sa ganoong paraan, mapupunan sana ang kakulangan sa pagkain sa simula. O kaya nagpadala na lang sana ako ng pana. Mas madali sanang manggaso kapag natutunan na nila ang paggamit nito. At magkakaroon din sila ng kakayahang lumaban kapag nakaharap ang tribo ng gubat. Sa mga sandaling iyon, ibinaba ko ang aking tingin. At bigla akong may nakitang wala roon kanina. May nadagdag na isang pulang bagay sa lalagyan ng alay. Itinapat ko ang mouse dito. Isa itong pulang nilalang, na natiling nakabaluktot, tila isang maliit na hayop na kapapanganak pa lang. Text prompt, sanggol ng tribong bawang, isang alay para sa Diyos. Napangiwi ako, pag-aalay ng buhay na tao. Bagay nga sa ugali ng mga sinaunang tao na mag-alay sa kanilang Diyos. Lumitaw sa screen. Nais mo bang tanggapin ang sanggol ng tribong bawang na inaalay ng iyong mga tagasunod? Agad kong pinili ang hindi. Kung bigla na lang may lilito na sanggol sa bahay ko. Nako, napakahirap ipaliwanag niyan. Tiyak na iimbitahan ako ng mga pulis para magkape. Ang mas nakakatakot pa, paano kung tuloy-tuloy na magpadala ng sanggol ang tribong bawang? Sa isipin pa lang ng gastos sa gatas at diaper. Sumasakit na ang ulo ko. Pare, Diyos ako. Hindi ninyo ako tagapag-alaga ng sanggol sa tribo. Nang tanggihan ko ang alay.
Lumabas ang exclamation point sa ibabaw ng ulo ng bawat miyembro ng tribo. Hindi nasiyahan ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng sanggol. Sabi ko na sa inyo, huwag sanggol ang gamitin. Dapat nasa hustong gulang para makapagtanim at makapitas ng prutas para sa Diyos. Mali, mali. Dapat huling hayop. Gamitin ang pinakamagandang huli. Siguradong magugustuhan ng Diyos ang baboy ramo. Sa tingin ko, isda. Isda ang pinakamainam. Maghanap kayo ng bagong alay. Nang makita ko ang usapan ng mga pixel na tao, hindi ko alam kung matatawa ako o may iyak. Pero kung ang ipapadala nila ay karne mula sa gubat o sariwang huli sa ilog, pwede ko nang gawing pulutan mamayang gabi. Maliban sa 5 taong naiwan sa tribo, lahat ng iba ay tumakbo papunta sa kalapit na gubat at kabundukan. Tumingin-tingin sila sa paligid. Tila naghahanap ng angkop na alay. Dito ko napansin, ang isang pixel na tao na kakaiba sa lahat. Isa siya sa unang 7 tagasunod. Walang pang itaas at nakayapak na nakatayo sa labas ng templo. Tumingala siya sa langit, may lumitaw na tandang pananong sa ibabaw ng ulo niya. Itinutok ko ang mouse sa tandang pananong. May lumabas na speech bubble sa itaas ng ulo niya. Naroon ang nasa isip niya. Ano kayang uri ng alay ang kailangan ng Diyos? Hindi niya kailangan ng mga sanggol, marahil hindi rin niya kailangan ng tao. Tiningnan niya ang biyayang ibinigay sa tribo, ang mahiwagang bawang. Siguradong hindi pagkain ang kulang sa mundo ng Diyos. Nilapastangan ng tribo sa gubat ang templo. Agad silang tinamaan ng parusa mula sa langit. Siguradong may kapangyarihan ng Diyos na hindi natin kayang unawain. Ang mga ari-arian natin ay walang halaga sa Diyos. Kung ganun, tanging ang mga mahiwagang bagay lang na hindi natin maintindihan o magamit ang posibleng tanggapin ng Diyos. Pagkatapos noon, ang tandang pananong ay naging isang umilo na bumbilya. Tila mayroon siyang naunawaan. Patakbo siyang pumasok sa masukal na gubat. Medyo nagulat ako. Ang kakayahang mag-isip ng maliit na taong ito ay malinaw na mas mataas kaysa sa mga nakapaligid sa kanya. Para bang nagising ang kanyang talino. Hindi nagtagal, tumakbo siya palabas ng gubat. Pumasok siya sa templo habang hawak-hawak ang isang bagay sa 2 kamay. May nadagdag na maliit na icon sa offering slot. Mukha itong gawa sa isang pinakinis na sanga ng puno. Isang maikling tungkod. Nakasulat dito, tungkod ng enerhiya. Nagbabalik ng 1 puntos ng enerhiya at pananampalataya kada oras. Isa itong kayamanang ginawa ng Diyos ng kagubatan. Nakakakuha ito ng sobrang lakas ng buhay mula sa kalikasan. Kapag hinawakan ng may-ari, makakakuha siya rito ng masaganang enerhiya. Nawala ito matapos bumagsak ang Diyos ng kagubatan. Nais mo bang tanggapin ang tungkod ng enerhiya na inalay ng iyong tagasunod? Pinindot ko ang oo. Nawala ang icon ng tungkod sa offering slot. Isang maikling tungkod na halos kasing haba ng braso. Ang lumitaw sa itim na keyboard sa lamesa ng computer ko. Medyo pinagpawisan ang palad ko. Kahit na may kutob na ako, na ang mga biyaya ay maaaring may padala sa Pixel World sa pamamagitan ng templo. Kung gayon, sa teorya, pwede rin palang may padala ang mga alay mula sa kabilang mundo. Pero noong nakita ko na mismo ito sa harap ko, hindi ko pa rin mapigil ang mapahinto sa paghinga. Dahan-dahan kong kinuha. Hindi mabigat ang tungkod. Halos kasinggan lang ng ordinaryong kahoy. Puno ng mga guhit na patayo ang ibabaw nito. Pero makinis at pino sa pakiramdam. Para bang may isang layer ng transparent na barnes. Sa dulo ng tungkod, may 2 maiiksing sanga, na parang pinutol na sampayan. Pero may mga maliliit na usbong na tumutubo sa mga sanga, na nagbibigay ng pakiramdam na buhay pa rin ito. Habang hawak ang tungkod ng enerhiya, naramdaman kong biglang lumakas ang buong katawan ko. Wala lahat ng sakit sa likod at balakang ko. Para akong bumalik sa edad na 14 o 15 taon. Yung tipong kahit magpuyat sa paglalaro, isang tulog lang, malakas ka na ulit. Ang mga magic item mula sa Pixel World. Talagang may epekto rin pala sa totoong mundo. May lumitaw na isang linya ng salita sa tungkod. Pinapanatili ang enerhiya sa maximum sa loob ng 12 oras. Ibig sabihin, hanggat hawak ko ang tungkod na to. Sa teorya, hindi ko na kailangan matulog. Kinabukasan, pumasok man ako sa trabaho o sa eskwela. Siguradong hindi ako aantukin. Sobrang bumilis ang tibok ng puso ko sa tuwa. Hawak ang tungkod, iwinagayway ko ito sa sobrang excitement bago ako kumalma. Teka, hindi ito ang punto. Ang punto ay ang mga alay, na talagang nailalabas mula sa Pixel Game World. Walang duda, sa loob ng Pixel World, may iba pang magic items na katulad ng tungkod ng enerhiya. Kung patuloy na maipapadala ang mga ito gamit ang templo. Kung gayon, ang larong ito ay isang walang katapusang bol ng kayamanan. Biglang gamaan ang pakiramdam ko. Dahil sa kakayahan ng templo na tumawid sa ibang dimensyon. Hindi magtatagal, makakaalis na ko sa pagiging alipin ng trabaho. At mararating ko na ang tuktok ng tagumpay. Pagkatapos, ibinalik ko ang atensyon ko sa laro. Ang maliliit na pixel people ay sunod-sunod na bumalik sa kanilang tribo.
Isang nakangiting mukha ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Nagustuhan ng Diyos ang alay. Ang galing. Iyon pala ang klaseng alay na gusto ng Diyos. Siguradong makakahanap din ako ng mas maganda. Para sa akin, baboy ramo pa rin ang pinakamagandang alay. Siguradong magugustuhan ng Diyos ang baboy ramo. Mas maganda ang baboy ramo kaysa sa sanga ng punong iyon. Napansin ko, ang 2 taong nagpipilit sa baboy ramo at yung may gusto sa isda, ay parehong galing sa tribo ng kagubatan. Nakasuot sila ng leather vest. Kung iisipin, ang tribo ng kagubatan ay nabubuhay sa pangangalap at pangangaso. Kaya para sa kanila, ang mga nahuling hayop ang pinakamagandang regalo. Maiintindihan naman, hinanap ko siya sa gitna ng mga maliliit na tao. Sinusubukang hanapin ang nag-alay ng tungkod ng enerhiya. Pero pare-pareho ang itsura ng mga taong ito. Walang pangalan sa ibabaw ng mga ulo nila. At wala ring anumang natatanging katangian. Mahirap silang kilalanin. Pero pagkatapos kong maghanap, nakita ko rin siya sa loob ng templo. Hubad Barrow at nakayapak, mayroon pa ring question mark sa ibabaw ng ulo niya. May lumitaw na bagong mensahe sa screen. Isang mananampalataya ang nagsimulang magkaroon ng karunungan. Nais mo ba siyang gawing propeta? Sa maraming sinaunang kultura, ang propeta ay isang taong tumatanggap ng banal na pahayag at naghahatid ng kalooban ng Diyos. Ang pixel person na ito na nakahanap ng tungkod ng enerhiya, ay walang dadang pasok sa pamantayan. Sa mundo ng mga pixel, kailangan ko rin ng isang taong nakakaintindi sa gusto ko. Kahit kaunting bahagi lang nito ang maintindihan niya. Mas mabuti na iyon kaysa hayaan ng isang grupo ng tao na basta na lang manghula. Ayoko nang may lumitaw na sanggol sa lalagyan ng alay. Agad kong pinindot ang oo. Nagkaroon ng unang propeta ang tribo ng bawang. Sa pamumuno at impluensya ng propeta, bahagyang tumaas ang talino ng lahat. Lumuhad ang propeta sa harap ng rebulto ng Diyos para sumamba. Pagkatapos ay lumabas siya ng templo. Pinalibutan siya ng lahat ng mga pixel person, na para bang alam nilang nakatanggap siya ng biyaya mula sa Diyos. Sinabi ng propeta, ang alay na kailangan ng Diyos, ay mga mahiwagang bagay na hindi natin kayang unawain at kontrolin. Magmasid kayong lahat mula ngayon. Kapag may nakita kayong mga katulad na bagay, ialay nyo sa Diyos. At matatanggap ninyo ang biyaya ng Diyos. Tama ang sinabi ng propeta. Makinig sa propeta tungkol sa mahiwagang bagay. Hanapin ang mahiwagang bagay. Isang mahiwagang baboy ramo. May alam akong isang puting mahiwagang baboy ramo. Wala pang sino mang nakahuli roon. Nakakita ako ng mahiwagang isda sa tubig. Kinakain nito ang lahat ng laman at buto. Napakahiwaga. Siguradong magugustuhan ito ng Diyos. Wala akong masabi habang tinitingnan ko yung huling 2 pixelated na taong nagsalita. Gaya ng inaasahan, pareho silang nakasuot ng leather vest. Kahit na walang anumang marka o pangalan. Sa isang tingin pa lang, alam kong sila yung magkapatid na nakita ko dati. Itong 2 to, sa baboy at isda, ang pagkahumaling nila ay parang alitaptap sa gabi. Agaw pansin talaga, kahit na sinabi na ng propeta sa iba ang mga katangian ng alay. Pero sa sumunod na 3 oras, wala ni isang pixelated na tao ang may nakitang katulad noon. Karamihan ay bumalik na sa kanilang normal na pamumuhay. Nagtatanim ng bawang at mga berry. At pagkatapos ay kinakain ng mga ito. Hindi nagtagal, 2 bagong sanggol ang isinilang sa tribo. Nagsimulang maglaan ng mga tao ang mga pixelated na tao para alagaan ang mga bagong silang. At ang tanging kaya kong kontrolin at gabayan ay ang propeta lang. At maaari ko lang siyang ilipat sa isang partikular na lugar. Kung may maiintindihan ba siya o may matutuklasan. Nakadepende na iyon sa sarili niyang pangunawa. Matapos kong manood ng sandali, 6:30 na ng hapon. Nagutom ako. Bumaba ako sa isang maliit na kainan at umorder ng fried rice na may bell pepper at pork. Matapos kong lamuin yun, dali-dali akong bumalik. Sa screen, may bagong pagbabago sa tribo ng bawang. Isang itim na oso na hindi alam kung saan galing ang biglang pumasok sa tribo. Sinira nito ang 2 sakahan at isang bahay. Mayroon ding 2 bangkay ng mga pixelated na tao sa lupa. Karamihan sa mga maliliit na tao ay nagtatago sa likod ng templo. Nanginginig ang buong katawan. Nakatayo ang propeta sa tabi ng templo. Hawak sa mga kamay ang 2 sanggol ng tribo. Ang laki ng itim na oso ay 2 o 3 beses kaysa sa mga pixel na tao. Para sa kanila, ito ay isang dambuhalang halimaw. Nilalapan nito ang bangkay sa lupa. Sa wakas, dumating din ang 2 bagong silang. Umaasa pa naman ako sa pagdami ng populasyon para tumaas ang pananampalataya. Kada rating mo lang, binawasan mo na agad ang mga tauhan ko. Gusto mo na bang mamatay, ha? Tikman mo itong hustisya mula sa langit. Noong naghahanda na akong magpakawala ng isang kidlat, bigla kong napansin na may kakaiba sa sitwasyon. May 2 pixel na tao mula sa tribo na nakikipagharap sa itim na oso. Nakasuot sila ng leather na vest. May hawak na mga kahoy na pamalo. Isa sa harap at isa sa likod, iniikutan nila ang